Hello mga ka-super, good evening. Time check tayo ay 5 minutes na lang, 12 o'clock na. Close na ako. At before ako pumasok sa loob, mayroon ako munang i-share sa inyo, iyayaw-yaw. Kasi kanina, mayroon tayong deliver galing kay Emilus nga. At hindi ko na na-haul sa inyo dahil mayroon kami nilakad kanina ni Indoy. So ngayon naman, share ko lang sa inyo, update natin yung mga presyo kasi may mga nagmahal na. So dito tayo magbe-bake sa resibo, no? Kasi na-display ko na yung mga items, no? So ito na nga, bilisan ko lang kasi gabi na, no? Sa sigarilyo mga ka-super, wala pa rin pagtataas. Ang Marlboro ay 1,160 pa rin sa Emilus Mart. Nag-additional na naman ako ng Marlboro Lights naman. At sa Fortune naman ay 1,067. Wala pa rin pagmamahal sa mga sigarilyo. Okay, dito tayo sa mga grocery. Okay, maiksi lang naman yung resibo, no? So, total lang aking grocery kanina kay Emilus, dineliver ni Emilus, sa sigarilyo ay 4,547. Dito sa grocery ay 4,353. So, total ng 9,000 din ito kanina dumating. Ngayon, dito tayo sa ating mga grocery. Sa Coke mismo, sa Emilus, medyo mura sila kasi wholesale din to kay Emilus. Yung mga Coke mismo, Sprite mismo, Royal mismo, nasa 137 lang ang isang bundle, 12 pieces yun. Ang benta ko naman ng mga mismo ay 15 pesos. Sa Wilkins na 7 liters tatluhan, ang isang case nila, isang tatluhan ay 232.55. Ang bentahan ko naman ay 90. Same pa rin. Stable pa rin yung aking bentahan ng mga Wilkins mismo. Sa soft drinks naman, may nagmahal na sa 1.5 pero parang nag-additional lang ng 5 piso o 2, makunti lang. Pero hindi pa rin ako nagbago. Nung Christmas, naging 70 ako dahil nga mahirap hanapin yung 1.5 Coke. Pero ngayon, balik ulit ako sa 65 pesos. Okay, so sa Yum Yum Choco, yung Yum Yum, yung stick, yung ni 11.50 ang puhunan. Ang bentahan ko ay 15 pesos. Sa Clover Cheese, ito mga Clover Cheese, 5.85 sa Emilus, no? Medyo mura-mura kasi sa Emilus. So, ang bentahan ko pa rin sa Clover ay 7. Pero sa iba ay 8 na to. Pero sa akin, 5.85, meron pa rin akong tubo na 1.15. So, okay na rin yun, no? Sa Cheesy na 70 grams, yung mas malaki na sa Cheesy ay, ang puhunan na ngayon ay 19.85. So, before, ang bentahan ko nito ay 23 pesos. Ngayon ay ginawa ko na siyang 25 pesos. Yung Cheesy na medyo malaki, yung 70 grams, no? Yung ganun din sa spicy, same lang sila. Sa maliit naman, ang puhunan sa Emilus. Sa Emilus, medyo mura-mura ng cents kaysa sa Pure Gold. Ay 5.85. Ang ano lang kasi ni Emilus ay mayroon delivery charge na 30 pesos. Unlike kay Pure Gold, free delivery. Saan na ba tayo? Sa cheesy na maliit, 5.85. Pag sa Pure Gold kasi nasa 6 na siya din. So 8 pesos na kasi nag-upgrade na ako nag-adjust na ako ng presyo dun sa mga cheesy, Jack and Jill product, naging 8 na. So 8 ko na. Ang mga 7 ko na lang ay yung mga Oishi. Ito sa tempura na malaki, 18.30 ang puhunan, yung yellow, no? Ang bentahan ko nito before 22. So, ngayon ay, nag-ano kasi ako ng piso, 23 na siya. Same nung manghuwan, same nung, ano pa ba yung mga tig-23 ko dyan. Yung mga malalaki, tempura, manghuwan na blue, manghuwan na green, manghuwan na brown. 23 pesos na siya. Sa mga Oishi, 5.45, 7 pesos. Sa Piatos, mas mura-mura kay Emilus. Kasi ang Piatos kay Emilus ay 12.25. Kasi sa Pure Gold, 12.75 naman to. So, ang bentahan ko na sa mga Piatos ngayon ay 15 pesos. Marami akong mga chichirya dito. Ayan din. Sa Mr. Chips na yung malaki, 19.50 na. So, ano na to? 25 na rin ang bentahan ko nito. Pwede ko siyang i-24 kung magbababa ako. Kasi, binabalansi ko pa ngayon yung mga balance pa yan yung aking mga presyohan. Kasi, from 23 yan pwede ako mag-adjust ng 24 to 25. Titingnan ko. Kasi minsan binibitawan Kasi ngayon, nag-umpisa na ako mag-adjust ng presyo. Magkano na to? 25 na yan. Minsan binibitawan. Siguro bawasan ko ng piso. Kasi, ito mga ka-super, no? Kasi may nababasa ako sa aking Super Tindera Group Lifestyle, no? Na naguguluhan daw sila sa presyo kung 10% daw ba, 15%, 20%, ganun. So, para sa akin, no? Hindi naman yan necessary na kailangan mong
sakto 15%, 10% o 20%, pwede mo yan i-adjust kung ano yung kalakaran dyan sa area mo. Kasi di ba minsan gusto natin medyo mababa tayo sa piso, kasi yung kukwentahin natin sa 20%, ganon, mag-fix tayo doon. So, medyo din kasi mataas na rin kasi pag inano mo sa 20%. So, pwede ka rin mag-adjust. Halimbawa, ang puhunan mo 20. So, pwede ka mag-add ng 2. At least may tubo ka na sa 2 pesos. Pwede din naman 3 pesos. Pwede naman 4 pesos. Pag 20 pesos ang puhunan, pag 4 ang pinatong mo, magiging 24, nasa 20% yun. Pag dos lang, nasa 10% ka lang. Tama ba yung aking calculator sa mind? O, basta yun na yun. So, nasa iyo pa rin yan kasi depende kasi yan kung magkiklik dyan sa area mo. Kasi minsan kasi, halimbawa sa noodles, ang puhunan na pala ngayon ng noodles, no, Lucky Me Beef. Before kasi 7.75 lang. Ngayon kasi 8 na siya. So, ang noodles kasi, ang bintahan talaga niyan dito sa area namin ay 10 pesos. Mula noon pa, nung nag-ano siya. So, pwede mo yan dahil 8 pesos lang puhunan. Pwede yan kung gusto mo mag-add ka lang ng piso, magiging 9 para sa'yo yung mga customer. Pero kasi, dito sa akin, sa area ko, 10 pesos. Okay na siya. Oh, so sa 8 pesos na yun, wala yan sa 10% or 20% kung 10 pesos. Kasi tingnan natin, kung sa 8 pesos na puhunan, magpa-plus tayo ng 10%. False. Nasa, wait lang, 8 na puhunan plus 10% natin. 8.80 lang. Kung sa 20% naman, 8 plus 20%, 9.60. So, hindi mo yan pwedeng i-fix na 20%. Ay, 9.60 kasi 20%, diba? So, nasa yun na yan. Pwede mo i-flat sa 10 o gusto mo 9 kung gusto mo mas mababa ka, no? Basta importante, may kita ka pa rin, ha? Okay. So, dito sa akin, 10 pesos talaga ang mga Lucky Me Beef chicken at beef. Okay? Yung sa crispy fry, ang puhunan na ng crispy fry ngayon ay 15.50. So, ako nasa 18 pesos lang. Kung mag-a-add tayo ng 10%, 15.50 plus lang 10%. So, ang bintahan mo ay 17 pesos, 17.05. So, hindi naman pwedeng isama mo yung 5, di ba? Pwede yan 17 lang or 18 mo. Ako 18 lang yan. So, wala pa rin sa 20% ang 18. Kasi try natin 15.50 plus 20%. Ayan, 18.660 ang 20%. So, dun lang ako sa 18. 18 talaga yung aking crispy fry. Sa Alaska Evaporada na 140 ml yung maliit ay ang punan 12.15. Ang bentahan ko niyan ay 15 pesos. So, tingnan natin. Sa 12.15, mag-plus tayo ng 10%. Nasa ganito lang siya. 13.36. Pag 20% naman, 15. Nasa na ba yun? 12.15 plus 20%, ayan, 14.58. So, round off na natin. Pag may mga points, syempre, automatic round off na yan. Kaya, 15 pesos yung aking bentahan doon sa Alaska Evaporada. Halimbawa, ang puhunan mo, 13.90. Halimbawa, ganyan yung puhunan ng item. I-round off mo na agad sa 14 pesos. Tapos, saka ka mag-add ng 2, 3, o 4. Ganun agad yung discard, mga kasuper. Pero, pag mga 13.05 lang, mga ganyan, 13.05 yung puhunan, i-round off to the lowest naman, 13 lang. Mag-plot ka ng 13, tapos additional ka ng 2, 3, 4. Ganun lang kasi yung discard ito, mga kasuper, ha? Okay, so, sana tayo dito sa mga napkin na. Ang Charmy ko naman sa napkin ko, ang puhunan ay 23.50. 30 pesos naman tong aking mga Charmy. Charmy sister na mga 8 at saka 4, 30 pesos yan. EQ Dry naman, sa mga EQ Dry, XL 50. Kasi ang puhunan sa EQ Dry XL 43.45. Bali 60, ganon. Ganun lang mga ka-super, no? Sa mga nalilito sa pagpresyo ng mga items, kung 10% pa, 15%, 20%, kasi yung iba mga baguhan, nangangapa pa sila. Minsan talaga, sinusunod nila kung talagang 10%, ganun. So, nasa iyo kasi yan eh. Depende kasi yan sa location mo at sa mga binibilhan mo. Siyempre, may mga binibilhan ka mas mura, mayroon namang binibilhan mo na medyo mahal. So, nasa iyo na yan kung paano mo i-adjust. Kasi ako naman, kahit sa medyo mura ako o sa medyo mahal, ganun pa rin yung presyo ko. Ganun pa rin. Kasi, para hindi malito yung mga customer. At saka, i-consider mo din kung ikaw ay nangungupahan
ano pa ba yung nagta-tricycle ka lang, malaki, consider mo lahat ng mga expenses mo kung swak ba dun sa kaya mo sa piso lang. So ako kasi medyo mababa lang kasi yung presyo ko kasi nga unang-una hindi naman ako nangungupahan, tapos meron naman ako sariling sasakyan, minsan nagpapa-deliver din ako, mga ganun. So para nakakatipid tayo pag nagpapa-deliver tayo. Pero dito kasi kay Emilus may delivery fee din na 30 pesos, no. So i-consider din natin mga delivery charge. So ayun lang naman yung aking share, mga ka-super, no. So hindi naman yan necessary na kailangan 20%. So adjust mo dyan sa location mo kung magkano ba yung kalakaran dyan. Kung dyan sa location mo, ay, sa kanila pala yung mga twin pack na kape, 13. O, kaya ko naman i-12. Sasabihin mo sa sarili mo, kaya ko naman to i-12. So, di ba, hindi mas mababa ka sa piso dyan. Di ba? Kasi, discarded din yan ng isang sari-sari store owner, yung mas mababa ka sa piso para dyan pupunta sa iyo. Siyempre kasi, ang iba kasi, pag piso tapos, ay, mas mura dun sa piso, tapos marami silang bibilhin, no? Marami silang bibilhin, makakatipid sila, makaka-save sila. Tapos, ang ano naman kasi niyan, yung iba naman mamimili, no? Sasabihin, ay, naku, ang layo naman, ng piso lang naman yung diferensya. Kaya doon na lang din naman sila sa iba. Pero, ang iba kasi nagtitipid, lalo na kung mas marami yung binibili nila. Okay, so yun lang, no? So, sa susunod, pag mayroon pa tayong mga delivery, magpa-pricing ulit tayo para update natin yung price kasi ang daming mga ka-super na bago pa lang na nalilito sa pag-pricing, no? Basta importante, ito na lang tips ko na sa inyo, no? Pag 5 piso ang puhunan, magdagdag ka sa 1, maging 6 pesos. Pag 10 pesos ang puhunan, pwede, kung sa 10% ka, 11 pesos. Madadagdag ka ng 1. Pag 20% yan, 10 pesos ang puhunan, plus 2 ka naman dyan, magiging 12. Ganun lang. Pag 15 pesos, add ka ng 3. Ganun lang. 10 pesos, 5 pesos, add ka ng 1. 10 pesos, add ka ng 2, 15 pesos, add ka ng 3, 20 pesos, add ka ng 4. So, ang lalabas niyan, kung magkano, nasa 20% ang patong mo. Pero, ang tips ko na rin sa inyo, pag higher amount, halimbawa 40, 50, huwag ka na mag-plus ng 20% kasi mas malaki na yung i-add mo doon. Mas mamahal na yung items mo. So, ako naman dito, pag mga 40 na 30, plus 5 na lang ako niyan. Halimbawa, ang puhunan ay 30, minsan add 4 lang ako niyan or 5. Pag mga 40 naman, ayan, plus 5 na ako niyan. Halimbawa, ang puhunan 40, o kaya ang puhunan 39.75, automatic round off yan sa 40, then nagpa-plus ako ng 5. So, 45 lang. So, hindi ko na kailangan mag-calculate kung 20% ba yan o 10%. No? Kasi kung halimbawa ang puhunan mo 40, pa-plus mo ng 20%, ang laki, 48. So, ako, 45 lang ako. So, wala pa din yun sa 10%. Kasi ang 40 plus 10%, 44. So, bali nasa gitna siya, 12%. Ganun. So, hindi talaga siya exact na 10%, 15%, 20%. So, ano na lang yan. Nasa na lang kung magkano yung i-add mo. Basta pag higher amount na, wag kang mag-plus-plus ng 20% dyan. Ang laki na ng i-add mo dun, ipapatong mo dun. So, ako kasi 50, ayan, 55. Pero pag mga 70, 80 na, 90 na puhunan, plus 10 naman ako dyan. So, wala pa rin yun sa 20%. Kasi, bibigyan ko kayo ng example. Diba 70 ang puhunan, plus 20%. 84 na. Ako nag-add lang ako ng 10, 'di ba? Pag mga 70 na. So ang ano ko niyan, ang presyo ko niyan ay 80 pesos na. 80 pesos lang. So wala pa rin siya sa 20%, no. Kaya hindi din talaga mo maano na fix na 20% talaga kasi nga pas malaki na yung amount, malaki na yung i-add mo pag nag-plus-plus ka pa ng 20%. So pwede mong tansyahin na lang o mag-add ka ng 5 pesos, 10 pesos pag higher amount na o pag mga lower amount naman, pwedeng 2, pwedeng 3, pwedeng 4. Okay, so ayan. So, kung ikaw bago pa lang, may tips na sa'yo si Madam Esty, no? So, patuloy ka lang manonood kay Madam Esty para sa more tips and ideas about sari-sari store. Okay, Duki? So, muli ito sa Tindera ng Bayan, kamadam nyo. At ka-super ganda, ka-super sexy na nagsasabing, no hate, love, love lang. Good night, mga ka-super. God bless us all. Mabuhay.